At magandang umaga. Yo, what's up? Magandang umaga sa inyong lahat. Ito po si Sanyazo, ang paborito ng Abnoy. Alarming. So, mga Abnoy, baguhin muna natin yung gagawin ko for today for the sake of information to everybody. I mean, not everybody pala. Ang ibig sabihin kung sino lang yung affected kasi dito, kung sino yung gumagawa ng Facebook Reels, tinigil mo yung mga pinagagawa mo sa buhay dahil nga, di ba, ang dami nagkalat ngayon, Facebook Reels. You're going to earn so much money, malaking kikitain mo. So, ang daming tao kasi nag-effort, ang daming taong tinigil muna yung pinagagawa kung ano man yung mga importanteng bagay na ginagawa nila sa buhay. So, di ba, itong mga Facebook Reels, sa mga hindi nakakaalam, ang Facebook Reels, ito yung short clip video, I think around 60 seconds lang siya tumatagal. Isa rin ako sa mga gumagawa ng Facebook Reel. Isa rin ako sa mga interesado. Siyempre, ang laki nakita mo yung mga nagpo-post nga. They earn about 1 million in just around 1-2 weeks or 1 month. Sino ba naman di maengganyo sa ganun, di ba? Mga pumunta sa mga page para gawin yung mga follow to follow, nagpa-follow for the sake of the Facebook Reel. Sayang naman yung opportunity. For some, nag-work yung follow to follow. For me, hindi siya nag-work. Pero ano nga ba yung pag-uusapan talaga natin yan? Kasi trending na naman ngayon. Trending ngayon yung Facebook Reels, ads on Reels ay isang malaking scam. And it's isang malaking global scam. Pero hindi pa to nanggaling sa akin, ha? Hindi pa naman ako kumikita ng ganun kalaki sa Facebook Reels, no? Barya lang. Bago natin pag-usapan kung ano kung scam nga ba to o hindi naman to nanggaling sa akin. Magpapakita na lang ako ng mga video sa inyo na sa YouTube kumalat na ngayon yung mga earn na sa Facebook, ads on Reels, and yung especially dun sa use licensed music na kumita. Pero ang tanong, withdraw ba nila yung pera? So, punta muna tayo sa Reels kasi yung opinion ko dito sa Reels, kagaya ko, medyo tinanggal ko na yung mga music dun sa Reels as much as possible. Kasi hindi ko maintindihan minsan kahit na naglagay ka na ng music dun, kahit galing mismo sa Facebook, minsan nag-strike pa rin ng copyright music. So, sa certain countries hindi pa rin siya nagpa-play. Medyo mahina yata yung pang-intindi ko. Bakit nagkakagano pa rin? Ito naman ako, ututo, na join ako ng mga groups and everything. Follow ko siya, follow back. Hindi naman nag-increase followers. Follow ako ng follow, Alan Jo. So, sa yun, anyway, sa iba nag-work to. Experience ko lang naman to no? Alam mo naman ako, may problema tayo sa pag-iisip minsan. Masyadong maikli lang yung yung tawag doon, yung interest ko sa isang bagay. Pag bawa may ginawa ko isang bagay, i-relate ko lang siya sa mental health. May ginawa ko isang bagay, tapos hindi naman siya nagki-click kaagad ayon doon sa gusto ko. Nawawalan ako ng interest doon, hindi ko na ginagawa. Kaya hindi na ako nagpa-follow to follow, mga Abnoy. So instead, ang ginawa ko na lang, instead ako mag-follow to follow, mas feel ko pa rin yung organic way of doing things, no? Especially sa social media or kung ano man bagay. But we're speaking of social media right here. So pag sinabi kong organic way, yun pa rin yung mag-create ka na ng reels, create ka ng video, pag nagustuhan ng tao, i-like, i-heart, i-subscribe, or even bibigyan ka ng heart pag natuwa sila. Hindi lang natuwa, I mean if they find it interesting at educating for them or may relevance sa buhay nila, dun mag-uumpisa yung iyong followers at saka yung mga mas maraming like and heart. And marami nga palang salamat, nakikita ko nag-i-improve na yung aking mga tawag doon, yung mga likes and hearts. So thank you so much. Even dun sa mga stars, may mga nagbibigay ng mga stars na ibang tao. So salamat sa inyo. So organic way of doing it is, for me, it's still the best. And mapapansin nyo, puro organic na ngayon ang ginagawa ko. Lumis na kagad ako dahil nawalan ako ng interest dun sa mga follow to follow at kung ano-ano man. I'm not saying it's not working. What I'm saying is that it's not for me. Hindi siya para sa akin. So,
yun, punta na tayo nga dun sa mismong subject matter. Meron kasi akong, dito sa screen din yung makikita niyo dito, may mag-asawa na isang foreigner, isang Pinay. Around July lang sila nag-start dun sa Facebook Reels, no? Formerly, ang ginagawa talaga nilang content is yung mga long content. Tapos, syempre nainganyo sila dahil nga malaki ang kinikita ang mag-ads on Reels. According to them, yung ginawa nila ay tinanggal na nila, hindi na sila nagsasalita, hindi na sila nagkakaroon ng boses, nag-reels na lang sila, ginamit nila yung copyright music, tapos nagulat na lang sila one day. Aba, totoo nga, nag-earn sila around $1 per day. To be specific, ito yung video, panoorin natin. Pakinggan ninyo. Hi everyone, welcome in my Facebook page. I'm the Michael, your famous toy boy and sugar daddy. And this is my wife, if you don't know, Geraldine Dudkowski. And we are in my page, Facebook page, Michał Dudkowski. I opened this page 4 months ago, yeah? And I really start blogging for you guys when I've been in Manila 3 weeks, maybe 4 weeks ago. Facebook give us probability to earn money using ads on Reels. License music. Yes, and we work hard. I make every day daily blog. Try one blog per day and 4 Reels every day for you guys. And we don't use our voice. We use the licensed music because Facebook tell us it's very, very big money. Yeah. And I make this 3 weeks. Every day you see a lot of reels. From the Manila, from the City Hall, from the Negros, from our life. Because we see, wow, it's a lot of money, yeah? And reels. Every day we earn, like more than $1,000. Yeah. And yesterday, before I go sleep, I make screenshot of my salary in Facebook. I earn in 3 weeks $24,798. You should. And I think, oh my God, it's miracle. It's You know, house in the Philippines because we are very rich. I hope it will last until 2nd month. I hope Facebook will not change that pay salary. And we are very happy, guys, because we have a lot of money already, and every day we are making reels. I know that it's not only for us. Not only us who make that, because I saw a lot of Filipino who is flexing their salary per day. The miracle is gone. we wake up on the morning and we feel cheated by Facebook. In my opinion, it's the one of the biggest scam in the world. Yeah, because 3 weeks, Facebook tell us, I give you a lot of money, but use only the licensed music. Yeah. Use only licensed music. We give the biggest money in the world. And it's a scam because after 4 weeks, yes, from July 6th to 1st August, everything gone. Facebook tell earning display error. 3 weeks earning display error. I remember like that 3 months ago, 1 day or 2 days, everyone have a lot of money in the earnings on the ads. Ayun, so napakinggan nyo na yung sinasabi nila, ang sabi nila nag-earn sila. Ang nag-earn yung lalaki kasi medyo mas malaki yung following, so nag-earn siya like $24,000 or something. That's around 750,000 pesos. Enough na yun para maging normal na ako at hindi na ako maging abnoy, no? Grabe siya, sa loob ng 5 taon siguro. Grabe siya. Meta. Bigyan mo naman ako kahit yung 74 lang. 74,000 pesos. Grabe siya. Going back, yung babae naman kumita siya ng $9,000. Oh my gosh. Halos is kalahating milyon na yun.
Tapos syempre nagdaan sila, ilang videos pa lang ginawa nila for one videos. Nakita mo, kumikita sila ng magkano? Grabe, no? Sabi nga nila, we're rich. What would you do with 740,000 pesos? I mean, 700 plus $9,000. Oh my gosh. So, yun nga sabi nga nila, no? Actually, I don't really want to give my opinion whether it's scam o hindi. Kaya na lang, try to figure out by yourself. Ginawa ko lang itong video na to, short podcast video na to because information kasi. Tulungan natin kumalat yung information ng tama. So, anyway, wala namang tama or maling information. It's information. Bahal na kayo magsumuri, no? Ang sa akin lang, concern lang ako sa mga tao iba na tinigil na ang buhay nila para mag-Facebook Reels. Wala namang problema yung Facebook Reels para pag ikaw ay umaasa, masakit, ma-broken heart. So, yun lang. Mga abnoy, babalik na ako sa aking the usual na pinagagawa sa buhay. Suriin nyo na lang talaga para sa inyo. Tsaka, I think it's really important din maintindihan ninyo yung ano ba talaga yung mga monetization policy, kung ano yung mga policy. Pero dito kasi clearly dito sa dalawang nangyari is binigyan kasi sila ng pera tapos bigla nagkaroon ng monetization error. So parang alam mo yun, parang sinagot ka na tapos ay teka lang, hindi pa malabon. Masakit sa paggaganon. Yung lalo lang kapag medyo maasa-asa ka na yun. So sabi nga nila, expectation is the source of all pain. So huwag ka mag-expect para hindi ka masaktan. Shoutout sa inyo lahat. Maraming salamat sa panonood. At ako ay maghahatid na sa aking mga anak sa eskwelahan. Mabuhay kayong lahat! Sana dumami pa rin mga abnoy dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Paging proud kayo sa sarili nyo. Hindi lang normal na tao ang kaya maging successful. Kahit abnoy ka or kung may kapansanan ka man, may karapatan kang lumigaya at yumaman sa buhay. God bless you all.